Hoy mga ka-reloan! Bago ka mangutang sa mga loan application, makinig ka muna rito. At bago masabihin na, okay lang, late lang naman ng isang araw eh. Naku mga ka-reloan, hindi lahat ng loan application ay pare-pareho. Kasi mga ka-reloan, may mga loan application na kapag ka na-late ka, hindi lang penalty yung problema. Posible kasi bumaba yung credit score mo at mahirapan ka nang ma-approve sa mga susunod mong pag-apply sa mga loan application. Kaya sa video na to mga ka-reloan, ilalahad ko sa inyo yung top 3 loan application na dapat iwasan yung malate kayo sa pagbabayad. Pero mga ka-reloan, bago tayo magsimula, like, subscribe, and i-share nyo rin muna tong video natin para mas marami tayong matulungan na makaiwas sa problema. Okay, game na? At yung number 3 nga mga ka-reloan sa listahan natin ay walang iba kung hindi ang S-Loan. At ito ay matatagpuan natin sa Shopee. Nako mga ka-reloan, kung gumagamit ka ng S-Loan, huwag mong isipin na, mamaya na magbabayad, busy pa ako eh. Kasi si S-Loan mga ka-reloan, busy kaya? Sige, busy rin ako na ibaba yung credit score mo. Kasi mga ka-reloan, kapag paulit-ulit kang late dito, pwede itong maka-apekto sa credit history mo. Pero hindi ibig sabihin nito na isang beses ka lang na late ay sira na agad. Pero mga ka-reloan, pag naging habit mo kasi yan, mas mahihirapan kang ma-approve sa ibang lending product. Alam nyo na, connected ito kay C-Bank. So, legit po talaga itong CS Loan na nagsasubmit ng ating mga credit history or ng ating impormasyon sa CIC. Biruin mo, ikaw palagi mo sinasabi, Lord, sana ma-approve ako dito. Pero yung system sasabihin sa'yo, nakita namin yung pagiging late mo palagi. Kaya ikaw, oray mo, try na lang ulit, hanap na lang ulit ng iba. So, iwasan nating malate dito kay S-Loan, mga ka-reloan. At pangalawa nga sa listahan natin, mga ka-reloan, ay ang G-Loan. Siyempre, ito ay paborito rin ng iba dahil sobrang dali lang din i-access ito dahil ito ay makikita natin sa ating GCash. Kapag may offer, nako, dali-dali siguro kayong nag-a-avail na to. Pero tandaan mo, mga ka-reloan, hindi porket GCash yan, pwede ka nang maging relaxed. Alam mo, ang GCash, minsan hindi yan nagte-text, hindi nagre-remind. Kaya dapat, kabisado mo kung kailan ka dyan mag-due date. May mga tao kasi mga ka-reloan na due date ngayon, bayad, bukas na. Ganon. Kinabukasan, next week na. Pagdating ng next week, ay nakalimutan ko. Tapos magtataka kayo, bakit parang ang hirap na yatang ma-approve kapag nag-apply ka ulit? Hindi naman nga ito dahil automatic na isang beses kang na-late, kung hindi dahil paulit-ulit na kasi. Tsaka matakot kayo dito, ang laki ng penalty dito kapag ka nalilate kayo kay G-Loan. Pwedeng-pwede talaga at posible talagang maka-affect ito sa credit profile mo. Kaya mga ka-reloan, kung alam nyong may due date kayo, magtabi kayo ng pambayad. Wag na wag or iwasan natin gawin yung nabili mo na lahat ng sale tapos naubusan ka ng pambayad. Syempre, dapat priority muna natin yung ating mga obligasyon. And disclaimer lang mga ka-reloan, bago natin ituloy yung pang-una sa listahan natin, ito po ay for educational purposes lamang and pagbabahagi ng aking experience and ng mga nababasa ko rin ng mga nag-share ng insight nila kung bakit nahihirapan na silang ma-approve sa iba pang loan application na pinag-a-applyan nila. So, iba-iba naman po tayo ng experience and iba-iba po tayo ng opinion. Baka mamaya ito yung naranasan ko tapos hindi naman ganito yung inyo. At mga ka-reloan, ito na nga tayo sa number 1. Ito ang isa talaga sa mga dapat seryosohin. Kapag umutang tayo, treat it like a real financial responsibility. Ang pangungutang ay hindi basta-basta. Sobrang bigat nito. Hindi ito mga ka-reloan yung bahala na si Batman. At hindi rin yung, sige, sinso na lang muna yung due date. Wala pa akong pambayad eh. Kapag lagi kang delayed, posibleng bumaba ang chances mong ma-approve sa future credit product. So, ito nga palang number 1 natin, mga ka-reloan, ay si Maya Easy Credit. Kasi isa ito sa medyo malaki rin talagang mag-offer. Pero ayun nga, number 1 ito na talaga kapag nasira ka dito, sigurado bababa yung credit score mo. At tandaan mga ka-reloan, ang magandang credit behavior, hindi lang para sa loan ngayon, pati para pa sa mga susunod na financial opportunities. So, ayun mga ka-reloan, yung top 3 natin na dapat iwasan yung malate, magkaroon ng penalty kasi nga posible na bumaba yung ating mga credit score dyan. And ito naman yung ating bonus tips para maiwasan nating malate sa pagbabayad. Unang-una mga ka-reloan, simple lang, mag-set ka ng alarm. Hindi yung alarm na,
nagbabibrate lang, ganyan. Dapat yung may tunog talaga, yung dapat maaalala mo na due date mo ngayon. Hindi yung hanggang sa mapuntahan ka na ng collector, hindi mo pa naaalala na due date mo na. At pangalawa mga ka-reloan, magtabi agad ng pambayad. Huwag mong isipin na may sweldo pa naman. Kasi aminin na natin mga ka-reloan, mas mabilis maubos ang sweldo kesa dumating ito. 'Di ba? Pangatlo mga ka-reloan, huwag mangutang kung wala talagang plano kung paano mo ito mababayaran. Hindi ulit approve at meron sa yung offer ay kailangan mo nang kunin. Pag-isipan mo yan ng maraming beses. Tandaan natin mga ka-reloan, hindi masamang umutang lalo na kapag kailangan na kailangan natin dahil lahat naman tayo ay nangutang. Pero sana ay ma-manage natin yung ating financial and yung ating pagbabayad. Huwag natin nahayaan dumating tayo sa punto na magkatapal-tapal tayo kasi yun yung dapat nating iwasan dahil mas lalo tayong mababaon dyan. At mga ka-reloan, ang pagiging responsableng mangungutang ang isa sa pinakamagandang susi para manatiling maganda yung ating credit score and yung ating credit history. So that's it for today's video mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo at natuwa kayo sa video natin, please like and syempre i-share mo na din ito para mas makatulong tayo sa iba. And mag-comment ka na rin ng experience mo dyan sa baba tungkol sa mga loan application na na-late ka na tapos nahirapan ka na bang mag-apply? Or ano yung mga ginagawa mo para hindi ka ma-late ng pagbabayad? At kung gusto nyo pa nga ng mga ganitong contents, honest review, real talks and warnings and tips, make sure lang na nakasubscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads natin. I-comment nyo na rin dyan sa baba mga ka-reloan ano pa yung gusto nyo i-review natin. Natatakot kayo? Syempre ako muna. I got you all. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and sana makaahon na tayo sa utang at gumising na tayo ng matiwasay tuwing umaga. Iwasan natin yung tapal-tapal system. God bless you all. Bye! Ito yung ating Boya mic. Ayan. Na nandyan palagi sa ating description box. So, sobrang cute. Kung ikaw ay content creator, i-check out mo na yan. Sobrang ganda nito. Yun lang. Bye! Kung content creator ka at nag-affiliate ka, ito yung kailangan mo na dapat hindi mo wawala sa'yo. Ayan yung ating Boya Mini Mic 2. Sobrang cutie, sobrang ganda ng quality. Kapag tinanggal ko yan, tingnan nyo kung gaano kaingay electric fan ko. Di ba ang ingay? Kabit natin ulit. Tagal Ito nga pala yung nalagay dun. Ayan, nakakabit na siya ulit, 'di ba? Sobrang linis ng boses ko. Kaya kailangan meron ka nito. Huwag ka na magpahuli, i-check out mo na yun. Nandyan sa ating yellow basket. Cutie-cutie mo, pakurot nga.